Tuloy din ang long-awaited namin pinagpaplanuhan ni GJ na very short ride. Literal na sana nga maging very short ride lang to. Kasi nung past few weeks natin, pati nga over a month, grabe talaga ang init natin dito sa Pilipinas. Ibang sungit nung panahon. Medyo na-delay ng konti kasi may mga tinapos pa akong errands nag-aantay din kasi ako kay GJ kanina ng confirmation anong oras kami tutuloy. And set up ulit ng intercom at camera kasi sa tagal din namin hindi formally na matinong pasyal, nadi-disconnect yung intercom. So ito ngayon is a Friday and very likely expect tayo ng konting mga turista rin mamaya. Pero baka hindi rin kasi galing tayo sa isang long weekend So maraming mga tao and maraming mga turista na rin na namasyal from the previous week. Kasi na-notice ko yan nung last Friday yata, I think, the previous Friday, nung nag-ikot-ikot ako kung saan-saan, hindi ko nga alam na Labor Day pala nun. Ay nagtataka ako bakit ang daming mga small groups ng may mga back ride. Tapos nung nakapunta ako dun sa isang establishment yun na may kukunin ako, sabi nga sa akin it's kasi nga Labor Day, tumapat ng long weekend. So to everyone na sa araw-araw na nagmumotor, mag-iingat din kayo talaga lagi dahil sa sobrang sungit ng panahon. Try nyo magbitbit lagi ng tubig. Hindi naman kailangan necessarily malamig para at least hydrated lang tayo lagi. And yun din, lamig din ang ulo kasi kapag mainit at masungit ang panahon, hindi mo rin maiiwasan talagang from time to time na iinis ka. So enjoy lang yung daily commute or yung plano yung pasyal and always na makauwi ng safe. So far ang napag-usapan namin is aakyat muna kami ng Tags. Tapos dadaan may dalawa kami kasi destination na suggest ko actually na nag-search tayo kahapon. And pupuntahan namin yung mas nasa taas. So and yung maganda rin sa aakyat kami ng Patags and pupuntahan yung isang spot na na-search ko yesterday kasi regardless na pag napuntahan namin yun and nakita na, nagtapos ka agad kung tatambay man kami doon, nasa Tags na rin naman kami anyways. So may mga other options kami na pwedeng puntahan doon. Sana ganito lang. Nakakurap ng konti ang araw. So far so good. Sana ganito lang talaga, please. Kahit man lang quarter of the day, medyo malamig-lamig. Kasi masaya, although masaya din naman mag-night ride, pero nakaka-enjoy din syempre ang daytime ride kasi kita mo lahat ng maayos. Unlike paggabi, syempre talagang kailangan maingat tayo dito sa Pilipinas. So talaga, sa ano na mismo tayo, nasa Amadeo na. Kanina pa yata, hindi ko napansin yung arc ng Dasma Ang lakas ng interference sa intercom. Maingay. Sa akin meron. Bakit maingay? May humahagok. Parang alam yung static ng mic pag wala nagsasalita. Ganun. Malakas. Naiba na tayo sa site ni GJ. Talo talaga tayo sa ahon. Malakas ang ADV. Kala ko ikaw yung tumabi. M3 pala. Ba't yung pulan sila? Ang bagal yung bus. Nandito na tayo sa Tags ngayon. Dumadaan. Ay, hindi ko maalala guys kung ano yung pangalan ng kalsada na to. Search nyo na lang. Basta ito yung pag dinilidiretso papunta lang pa Alfonso from dun sa Amadeo mismo. So ito lang again, ito lang yung maganda minsan sa progression na nangyayari kasi nagkakaroon ng mga diversion roads na napapadali at nagiging technically mas safe rather than lahat nagkukumpulan kasi ang Tagaytay talagang medyo masyado nang maraming pumupunta lalo pag weekends. Actually Mendes na tayo hindi ko alam, kailangan na natin i-mapa yung pupuntahan natin. Tabi na muna tayo. Enchante. Hindi enchanted, walang D. Mendes, directions. Sige. Susundan lang naman kita Tapos Bob. Okay. Diretso ba? Tama. Diyan tayo sa bago kasi bago sa mata rin yun Tagaytay Mendes Bridge. Andar ka muna. Pwede naman tayo mag-U-turn. Pinaiikot tayo. Yun guys. Lapit na pala kami kaagad Malapit kasi Alam mo naman sa atin minsan dito. Nakakaside ka Dito ba? Parang nga, ang ganda Sarado pa? Uy, isipin mo dapat napaka-remote naman talaga nito, sukal nito. Di ba kung in the future nga kayo nila may planong mag-settle somewhere na talagang nature
ni Nature, yung very dog friendly. Ano ba, di ba? Ang healthy kaya sa aso na may garden. Narito na siya. Amoy amoy kambing na hindi naligo. May kakaibang pakuraban na naman. Hindi ako sure kasi chinek ko lang yun sa isang nag-feature. Private compound na to ah. Di pa, kalsada pa. KNB pa. Nagmukha lang akala ko private compound. Ano ba, left right? Ano ba nakalagay? Kita ba sa mapa? Jail pala to. Preso pala. Hindi ko na-expect na jail. Ito na, wrong turns na naman. Ang hanap namin is Enchante. Hindi entrapment. Ganda naman itong bahay. Laki. Laki. Ang dami. May mga ATV sa loob. Pumunta rin ako dyan, maganda. Okay naman, ang daming, di ba, very yung ambience okay, kaso again, talagang, syempre, mga people pa rin, lalo yung mga goers ng Tagaytay talaga uunahin nila. Yan kasi para sa mga parang sa atin yung masyado na rin maraming beses nakakit ang tags, naghahanap na ng mga bagong pasyal. Yan, Enchant. Sabi siya yung Miraminan pa, Enchante. Yan, ito yung yan yung kalsada. May damo yung gitna. Challenge talaga. Yun pala hindi ko nasabi sa iyo na yung papasok nito medyo may konting challenge. May parang resto, may parang ramenan nga. Tapos magandang tawag dito, hangouts place. Pero yung talagang relaxing, ganun. Minus, sana bukas na. 9:30 na eh. Meron ba? Ayun, ganda nga, cab. Okay, salamat. Ano to? Naka-termin yun na 1000cc siguro to. Ducati. Itong ganda ng Honda Cab. Ay, ganda guys. Super Cab nga. Napaka-rare nito. FI. FI to eh. Ganda. Ganda. Ano yan? Import pa galing Thailand. Okay, so Super Cab. So ito yung si GJ, dito na kami. May mga doggies pa dito, nagswerte ng mga doggies. So yan, laki ng kanilang playground. Tapos sabi, to pala to? Meron silang mga Airbnb units and meron din silang malaking pwedeng place na i-rent na good for about 8 people na may private pool din. So Japanese inspired yung location. Zen. Hindi ko alam kung matatawag na Zen, pero maganda talaga siya. Dito. Okay, no problem. Thank you. Thank you. Guys, ang ganda. Sometimes talagang important yung mo kasi minsan nakikita rin on videos. Mas maganda pag pag napupunta mo siya na actual. Mabibilis lumaki yan. Usually pag nakakita ka ng ganyang bamboo, mag-aanap pa ng samurai mga samurai warriors. Di ba? Ayun guys, ang ganda. Maganda yung place. Very, very Japanese inspired talaga. And for us, technically hindi siya malayo. The speakers. Ito medyo dinedevelop pa. Which is promising kasi lalaki pa to eventually. Naubos nila yan.
Dito raw walang guest eh. So, pwede tayo sumilip siguro. Wala daw guest dito. Ano, may fireplace, may fire pit pa. Yes, ito, may fire pit pa. Yeah, morning. Good morning. Ang ganda ng place. Sumilip lang kami dito. Sinabi lang sa amin kasi may guest daw kayo dun. Kaya sabi ko, tinanong na namin kung pwede may umabot dito. Okay lang. Ang ganda eh, oh. Eh, sobrang ganda, oh. Vlog niya. Tapos yung super cab ni Sir Ray. Si Sir Ray yung owner ng property. Tapos kung gusto niyo mag-Airbnb rin, meron din silang accommodation na ino-offer. O ito guys, paalabas na ulit kami. Yun lang, again, yung kasama rin pala dito sa challenge ng adventure, pag pumunta kayo dito, ingat din talaga paakyat baba kasi talagang yung road is ito, medyo gravel road. So, ingat talaga. Yun guys, sobrang masasabi kong sulit talaga. Sobrang sulit yung punta ron. Very talaga. Yung mga ingredients na ginagamit ni Sir Ray sa mga dishes niya is puro imported and from Japan talaga. So masasabi mong kung gusto mo talaga matikman yung as close as authentic Japanese ramen bowl or udon bowl, like yung kay GJ kasi was an udon bowl, dun talaga. Highly recommended. Tapos sobrang bait ng owner. Tsaka kakaiba guys, yung restaurant nila is hindi meant para talaga mag-cater for business. Para lang talaga sa atin, sa nila, sa Airbnb guest. Tsaka hobby nila, family, kumakain talaga ng ramen. So yun, ito going back sa sinasabi natin, babalik muna kami ng tags. And dun, final, yun yung masasabi ko talagang final stop na namin bago kami magkanya-kanyang uwian. Sa maaga-aga pa naman. And again, sobrang nakakapanibago. 12 noon ng midsummer is walang araw. Ayoko nang batiin, pero walang araw. Good riding day talaga. Ayun na. Yun na, binati ko kasi. Dapat di ko na pinansin eh. Ito guys, umabot kami dito sa sa paglampas ng, actually yung paglampas ng People's Park. Medyo wrong turn. Kasi wala kami nakitang pop-up na kapihan. So yun na, maganda naman yung view. Ewan ko kung obstructed ba dito, pero kita naman na maayos. Nun. And nakikisama pa rin naman yung weather. Pag dinilidiretso daw to is puro pa Batangas siya. Unlike kasi yung kabila is pa naman yung Palagunan. Mga bagit. Ayun. So guys, may mga kids tayo. Yun guys, ito pababa na kami. Dumaan kami ng part ng Alfonso. For some reason, nagulat kami. Wala kami nakitang pop-up coffee shop sa gilid ngayon. Baka aabot pa siya ng bandang area ni Twin Lakes or something. Eh medyo na rin kami, hapon na. So kung umabot kayo dito sa part ng aming random adventure ride na naman, thank you sa panonood. And also subscribe din kayo sa sa channel ni GJ. Hanapin nyo Grind Zero on YouTube. O yun, hanggang dito na lang. So kung may makikita sa baba later, doon na lang kami siguro random titigil. Pero vlog ends here. Another day, another bloom. Peace. Ito guys, yung kanina dapat nating exit na may nangyari pang continuation ng pasyal. Nandito kami ngayon sa Chai Coffee and Tea. Dito rin to, dun sa may bagong road pa Tagaytay. Kaya visit nyo din. Masarap yung coffee actually. Tsaka mukhang sobrang sarap ng halo-halo.